So hi guys, meron na naman po tayong bagong kakabitan ng Android head unit. So ngayon magkakabit tayo ng Android head unit dito sa Suzuki Vitara 2020. So yung kakabit natin ganito. So ito kasi yung stock. So malaki na yung monitor niya, pero magpapalit si sir ng Android. Ito kasi hindi pa siya Android eh. So pag baklas pala ng mga ganitong panel, so unahin nyo lang to. Ako ginagawa ko dito, ako nagbabaklas. Huwag kayong gamit ng mga screws or flat screw. Gamit kayo ng ganito, mga prying tool. So ginawa ko, susungkitin nyo lang dito sa ilalim. Papalit-palit lang ganito. Sa taas, sa baba, sa taas, sa baba. Tapos dito, sa kabilang side, dito ako nagsimula mag-pry. Tapos yan, tatalsik na lang yan. Matatanggal nyo na siya, mahugot nyo na siya. Tapos meron lang siyang dalawang screw dito. Tanggalin nyo na yun. Tapos mahihila nyo na siya. Ayan. Pero dahan-dahan pa rin kayo sa paghila dito. Ayan. Mas maganda kung gagamit kayo ng prying tool. Kaya lang mahirap gamitin. Mahirap baklasin pagka isang kamay lang. So yun muna. Wait lang. Pause ko lang muna. So ayan. Pag ginawa ko kanina, pagka tatanggalin nyo siya, angat nyo lang ng onti dito. Tapos sungkitin nyo to sa ilalim. Ganoon din sa kabila. So mahugot nyo na siya. Then sa loob niya, ayan yung mga mga socket niya. So tanggalin nyo lang yan. Ayan, medyo mahirap lang tanggalin. Kasi ngayon pa lang siya nabaklas. So ngayon tayo pa lang yung unang nabaklas dito. Okay. Meron pang isa. Yung para sa aircon. Okay. So yung likod niya ganito itsura. Yan. Okay, then next yung mga niya. Ito yung aircon switch, ililipat lang natin dito. So tanggalin nyo na siya. Medyo mahirap lang talaga pag isang kamay gamit. Ayan. So baklasan natin siya. Lipat nyo na siya dito. Ayan. Ayan. So sakto naman. Wait lang. Medyo fit na lang natin sa mama. So yan. So yan, tapos na nga pala natin install tong Android head unit dito sa Suzuki Vitara. So ito, ayan, meron kasi tong 360 camera. Pero ang ginawa namin, front and rear lang yung kinabit namin. Kasi pinag-isipan pa ni sir kung magbubutas pa tayo dito sa mga side mirror. Pag-isipan pa daw ni sir. Ayan. Pero ngayon, ito lang muna kinabit namin, yung front and rear. Automatic pa rin yung sa reverse camera. Pag nag-reverse kayo, automatic pa rin siya lalabas dito. Ayan. And medyo may delay lang ng onte. Pero itong head unit na to, in order to ni sir sa Shopee. So ito yung pinaka high end ng Stapon brand na bili daw niya ng 25,000. Ayan. Pero sa atin, available natin na mga Android head unit, Nexus brand and Lenovo brand. Yan yung natin, meron din tayong mga available na 360 camera. Ayan. So ito usual na mga applications, parehas lang sa mga videos natin. Ayan. Ang kinaibahan lang dito yung yung specs niya. Ayan, check niyo yung specs niya. Android 13. Ayan. Saan yung ayan, ito yung CPU info niya. Octa-core, 12 GB memory, 256 GB storage. So yan yung pinaka high end. Ayan, grabe laki no. Pero i-check pa daw ni sir kung legit ba talaga siya sa CPU-Z. Pero sa atin legit yung natin, Android 13
na Lenovo brand tsaka Nexus brand na 4GB 64GB storage. Yan. So yun, hanggang dun lang yung ano natin, top of the line natin. Yan. Hindi kagaya nitong Snap-on brand na mataas na specs. Yan. So yan, sa mga interested and gusto magpa-install ng mga ganitong Android head unit, pwede naman tayong mag-installation service lang. Kagaya nito kay Sir. Pero meron tayong mga available na mga Android head unit. Yan. Yan, message nyo lang kami sa Facebook page namin, Enteng Butingting Garage. Yan. Thank you.